Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang nakakatakot na karanasan mula sa aking kabataan. Ito ay isang kwentong talagang nag-iwan ng malalim na marka sa akin. Tara, simulan na natin. Nangyari ito noong bata pa ako. Siguro mga hindi pa ako nag-aaral o nasa kinder pa lang. Isang gabi, natutulog ako katabi ng aking ina sa aming bahay sa Unisan, Quezon. Tulog na tulog ako, ngunit nagising ako ng bigla at sa aking pagkagulat, parang may humihila sa akin paitaas. Para akong nakalutang at sa sobrang takot, umiyak ako. Hindi ko na matandaan kung sinubukan ko bang gisingin ang nanay ko o kung nag-alinlangan ako. Ayaw kong matakot siya kung makita niyang nakalutang ako. Kaya't sa sobrang takot ko, nahawak ako sa leeg niya. Para bang sinasakal ko siya. Ang tanging naiisip ko noon ay ang hindi ko dapat siya bitawan. Habang hinahawakan ko siya, nakikita ko ang aking sarili na nakahiga sa tabi niya. Ang aking katawan ay natutulog at hawak din ang leeg ng nanay ko. Parang isang panaginip, ngunit napaka-realistic ng lahat. Tila may puwersa na humihila sa akin, ngunit nakatago ito sa dilim. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero ramdam na ramdam ko ang takot na pumasok sa aking isipan. Maliit pa ako noon, kaya't nahihirapan akong kumapit. Ngunit pinilit kong higpitan ang aking pagkakahawak sa leeg ng nanay ko dahil sa takot na baka hindi na ako makabalik. Para akong naangkla sa kanya at ang mga kamay ko ay parang tumagos sa kamay ng aking sarili. Sa mga sandaling iyon, naguguluhan ako kung anong klaseng karanasan ito. Matapos ang ilang segundo, nagising akong muli. Nakatihaya na ako at may luha sa aking mga mata. Ang pwesto naming dalawa ay eksaktong pareho ng nakita ko habang nakalutang. Ang takot ko ay lumipas, ngunit ang pagkalito ay nanatili. Bakit hindi nagising ang nanay ko? Agad kong tinanggal ang pagkakahawak ko sa kanya. At sa sobrang takot, hindi ko maipaliwanag ang nangyari. Pero tiyak akong hindi iyon panaginip. Sa mga panonood ko ng mga pelikula tungkol sa mga supernatural na karanasan, naisip ko na baka astral projection ang aking naranasan. Napag-usapan din namin ito sa kolehiyo at ayon sa aming guro sa psychology, posibleng nga raw na astral projection iyon. Pero may mga tanong pa rin ako. Bakit parang may humihila sa akin paitaas? Kung iyon nga ang aking kaluluwa, ano ang dahilan ng ganitong pangyayari? Minsan, naiisip ko rin ang mga bagay na narinig ko mula sa ibang tao tungkol sa mga multo. Paano kung may koneksyon ang aking karanasan sa mga pagkakataong hindi ka nakakakita ng multo, ngunit naririnig mo ang kanilang mga boses? Ang mga tanong na ito ay nagdulot sa akin ng higit pang pag-aalala. Isang beses lang nangyari ang karanasang ito sa akin, ngunit ang takot at pagkalito ay hinding-hindi ko makakalimutan. Lalo na kung maiisip mo, paano kung hindi ka na makabalik sa iyong katawan? Kung sakaling bumitaw ako sa pagkakahawak ko sa leeg ng nanay ko, marahil hindi na ako nagising. Minsan, iniisip ko, kung may iba pang tao na nakaranas ng katulad na sitwasyon. Kung sakaling meron, ano ang naramdaman nila? Ang mga ganitong karanasan ay talagang nakakagulat at nakakatakot. At sa kabila ng lahat, ito ay nagturo sa akin ng isang mahalagang leksyon na ang ating kaluluwa ay may sariling daan na minsang hindi natin naiintindihan. Kung may mga eksperto sa astral projection na nakikinig, gusto ko sanang marinig ang inyong opinyon. Curious din ako kung may connection ito sa mga pagkakataong naririnig ang mga boses ng mga espiritu kahit hindi mo sila nakikita. Isang mabilis na karanasan, pero hinding-hindi ko ito malilimutan. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ikaw, meron ka bang creepy confession na gustong ikwento?